Ito na nga, i-ga-guide na kita. Ako nga pala si Nelo Padrilan, isang financial educator dito sa IMG. Kung nakikita mo to sa social media, tong post na to, ito po ay Kaiser Plan at mga benefits at investment. So based sa plan or based sa edad mo na pwede mong kunin ngayon. So i-ga-guide kita, no? Ang Kaiser po pala ay HMO, Healthcare Maintenance Organization. So ito yung long-term healthcare na magagamit natin pag tayo ay nagretiro na. So shout out po sa mga OFW at sa mga empleyado sa Pilipinas na kapag tayo ay nagretiro na wala na tayong HMO. So kailangan natin ng isa pang healthcare. Ito yung long-term healthcare benefits. Dapat kasi dalawa yung healthcare natin. Short-term healthcare para ngayon na ginagamit at long-term healthcare para pag tayo ay nagretiro na. So, start na tayo. Ang Kaiser po ay 3-in-1 saving plan. May healthcare ka na, life insurance at investment. Sagot na niya yung tatlong what if ng ating buhay. What if we get sick? Healthcare ang solution. What if we die too soon? Life insurance ang solution. What if we live too long? Investment naman ang solution. So, ito, Plan K45. Kung ang edad mo ay nasa 10 to 40 years old, Plan K45 siya, or ito po ay 2,647 per month, o which is 88 per day lamang po siya na pag-iipunan. And then kapag nakapag-ipon ka na sa Kaiser ng isang taon ka na, naka-isang taon ka na, no, ito na yung benefits mo. May hospitalization ka na or inpatient annual benefit limit kung tawagin na 50,000. Plus meron ka pang pre-APE o annual physical examination na magagamit at saka dental benefits na magagamit sa loob ng 7 years. Ito po sa loob ng 7 years. Tapos kapag ikaw ay na-approve yung policy mo, insured ka ng term life insurance, tapos kung accident ang cost ng death, yung 202,500 times 2 yun, so magiging 405,000. Kung natural death ang cost ng death, kung natural death ang cost, 202,500. Times 2 yun, kung ang cost ng death ay accident, 405,500. Kung wala namang nangyari sa'yo, hindi ka nagkasakit, hindi mo nagamit yung annual benefit limit mo na 50,000, hindi ka naman na-confine or na-admit. Basta hindi pre-existing illnesses, no? Ito pong hospitalization benefit. Yung ating inipon na Kaiser sa loob ng 7 years, ibabalik yon ng 85% upon maturity dito. So, maganda na habang nag-iipon ka, protected ka ng healthcare at insurance. And then, antay mo na lang yung waiting maturity na 13 years. So, meron kang good as cash na 524,776. So, ulitin ko, ang Kaiser ay 7 years mo lang pag-iipunan. After nun, fully paid ka na. Then, 13 years ang waiting maturity period. Then, meron ka ng good as cash investment. Ito po. So, kung ang edad mo naman ay nasa 10 to 40 years old pa rin at gusto mo ng mataas na benepisyo, ito, mataas na benefits. Plan K 50 ang pwede mong kunin. 2,941 per month, which is 98 per day lamang siya. Pag ipunan mo araw-araw 98 per day, makaipon ka ng 2,941 sa loob ng isang buwan. Meron ka ng pang healthcare na account plus 500 policy fee na 500. Yearly yon, 7 years lamang siya. No, pag-ipunan. And then may 50,000 hospitalization benefit limit plus pre-APE pa rin, pre-dental check-up. Yung pre-APE, annual physical examination, yan yung tutulong sa atin para maalagaan yung ating kalusugan, para makaiwas tayo sa malalang sakit, para maagapan yung mga malalang sakit. Diba? Health is wealth. So, APE, makakatulong yan. Magpa-check up ka, magpa-APE ka para maagapan yung sakit. Then, may pre-dental benefits para maalagaan naman yung ating ngipin. Diba? Tapos, insured ka ng term life insurance na 225,000. Kung natural death, 225,000. At kung accident death ang cost, 450,000. Tapos good as cash, kung walang nangyari sa'yo dito, hindi mo nagamit yan, sa loob ng 20 years, meron ka makukuha na 583,084. So, okay po. And then next, kung ikaw naman ay nasa mga
edad na ito, 41 to 50 years old. Ito ang plan na pwede sa'yo. 3,529 per month, which is 118 per day. So, may hospitalization benefit limit ka na magagamit or confinement. Basta ito ay naka-isang taon ka nang nag-iipon na. Meron ka ng pre-APE, pre-dental check-up, tapos may annual benefit limit ka na magagamit, di ba? Kung ikaw ay taon-taon laging nako-confine, basta hindi pre-existing illness condition. After 7 years pa tayo covered ng pre-existing illness condition o mga dreaded illnesses. Yung mga malalang sakit na wala nang kagalingan, no. So yun. Doon pa lang tayo covered after 7 years. And then insured tayo ng term life insurance na 270,000 times 2 ng 270,000 kung accident ang death ng cost niya, di ba? 540,000 ang makukuha ng primary beneficiary. 4 ang pwedeng ilagay dito na beneficiary. Primary beneficiary, then second yung beneficiary, third beneficiary, at fourth beneficiary. Yung primary beneficiary, yun ang makakakuha ng benefits in case something na yung plan holder ay nag-exit na sa mundong ito. Okay? And then good as cash na siya na maturity value 699,701. Basta kung walang nangyari sa iyo dito, yan, meron kang magagamit. Siyempre, kapag ka na gamit mo to, nababawasan yung healthcare fund natin o yung investment natin. So, mas maganda na healthy tayo para may maasahan tayo na malaking investment. Di ba? Then, kung ikaw nasa 51 to 60 years old na, ito, 41 to 4,412 per month, which is 147 per day. Pag-ipunan mo yun, araw-araw, meron ka ng pang-healthcare, HMO, tapos may hospitalization benefit limit ka na magagamit na 60,000. Tapos, may pre-APE pa rin or dental benefits na magagamit sa loob ng 7 years. Itong annual benefit limit, tsaka APE at dental benefits. Then, insured ka ng 337,500. Covered ka ng insurance times 2 ng 337,500 kung accident, death ang cause. Tama ba? Kung ang cause ng death ay accident, yan, 675,000 ang makukuha ng primary beneficiary. Kung walang nangyari sa'yo, hindi ka nagkasakit, hindi ka na-aksidente o namatay, 874,626 ang makukuha mo. So, kung ikaw ay nasa edad 51 to 60 years old, pansinin mo, pagka pataas ng pataas ang edad, pataas ng pataas ang premium. Kaya nga yung advice namin, no, habang maagat, malakas ka pa, bata ka pa, ay pinag-iipunan mo na yung healthcare kasi tumataas yung premium niya habang nagkakaedad. Ano po? And then, kung ikaw ay, ito para sa lahat to, ideal plan. Kung gusto mo ng mataas na benefits, ayan, hindi lang tayo pwedeng mag-rely lang sa ibang benepisyo or plan. Pwede mo rin piliin ang mataas na plan. Ito yung plan K100, ideal plan ng lahat. 10 to 60 years old. Kung may anak ka na 10 years old, pwede mong gawing milyonaryo. Diba? Ang ganda, no? Tapos may healthcare na siya, tapos meron pa siyang insurance coverage in the future para sa magiging pamilya niya. Ano, kung ang anak mo ay nasa 10 years old pataas. Kung ikaw naman nasa 60 years old na, pwede din ang plan K 100. So, para to sa 10 to 60 years old, ano po, 196 per day lamang siya. Pag-ipunan mo yun araw-araw. Tapos meron kang hospitalization benefit limit na 60,000 plus pre-APE o annual physical examination para maalagaan yung ating kalusugan at pre-dental benefits para maalagaan yung ating ngipin. And then insured tayo ng term life insurance na 450,000. Kung natural death ang sanhi ng pagkamatay, di ba? Like binangungot, malalang sakit, yan. Yan ang makuha ng pamilya. Pero kung hindi naman natural death, no, accident, death ang cause, or aksidente ang cause ng death, 900,000 ang makukuha ng pamilya. Then kung walang nangyari sa'yo, healthy ka,
hindi ka na-aksidente, walang nangyari sa'yo, good as cash na meron kang investment na 1,166,168. So paalala po na ang term life insurance natin covered tayo ng 20 years. Kung lumampas ng 21 years, doon ka na aksidente at namatay, ito yung pwede mong ipamana sa pamilya mo. Ito yung maiiwan. Diba? So, ang Kaiser po, sagot na niya yung tatlong solusyon ng ating buhay. What if we get sick? What if we die too soon? What if we live too long? So, ito yung 3 major financial needs natin. Hindi lang pera, pagkain, tubig, gamot. So, meron kang healthcare, dapat life insurance at investment. So, ang tanong ko sa'yo, meron ka na bang life insurance? May healthcare ka na ba? Or investment? So, ang Kaiser po, sa isang plan, may 3 ka ng benepisyo. So, kung nais mong simulan or interested ka, kung may katanungan ka, mag-message ka lang sa akin, Nilo Padrilan Jr. sa Blue App ko para mag-guide kita at magawan ka ng pre-quotation nito. Based sa iyong edad, ano po, thank you for watching. Salamat!